Dakilang Ama, tapat kailanman, pangako niya'y hindi napaparang. Salita niya'y buhay at makapangyarihan, tunay na kanyang pinatutupad. Sa may pagtitiwalang tuwiran, masisilayan ang kaganapan, kaya't sa inyong lahat, sumayo ang kapayapaan. Mari na po kayo magsiupo. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ng Ama. Habang akin pong minamasdan ang papasok at ang bawat paligid, binabahagi po ng Espiritu ng ating Panginoon, siya rin daw po ay nagtungo sa mga ganito. Bulubundukin, parang, at ganito po. Kaya lang ngayon may upuan. Noon po wala, nakasalampak lang sa damuhan. Nakatayo, nakaupo, nagtityaga ang mga tao na sumusunod sa Kanya. Na kahit saan siya magtungo, ay sinusundan siya ng marami. Purihin ang Ama, ang Diyos na buhay, ay siya noon, ngayon, at magpakailanman. Dakila at di napaparang. Sa mga nagtitiwala, tuwirang makakamtan ng kanyang paghahari, at sa dumadama, tuwirang mararamdamang siya'y pag-ibig, tapat na nagmamahal kanino man. Nararamdaman niyo po ba ang pag-ibig ng Diyos? Nararamdaman niyo ang pag-ibig ng anak na isinugo niya sa inyo? Hindi man siya nakita, subalit nagpapadama sa pamagitan ng Espiritu Santo o kay Paladino na patuloy na dumadama, kumikilala at nagtitiwalang buhay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? O kay buti ng Ama, kay dakila niya, patuloy nawa kayong pagharian at pangunahan. Mula sa awit, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalan sangko ay kinikilala, lagi nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na, buhat ng iluwal. Makasalanan ng ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking ituturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo nanais ang mga paghandog sa haing sinunog na di nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbaba, pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yung Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing,
dala sa dambana, torong susunugin. Malugod na ito'y iyong tatanggapin. Patawarin mo ako, O Diyos na Ama, na lumikha sa akin, na buhay ay pahiram. Tuwirang kung ika'y sa aking lubusan, babaguhit magbabago, ako'y magiging masaya at maligaya. Naway ito ang sa inyo'y patuloy na hilingin sa Ama. Yamang matuwid na ninyong hinahanap siya, upang lahat ng tuntunin niya'y magaan niyong magampanan, maturuan kayo ng tama, magawa niyo ang dapat, masunod niyo ang karapat-dapat. Kayo rin ang liligaya, kayo rin ang makakaramdam. Buhay siya, kapiling niyo siya, at di mawawalay, magpakailanman. Buhay ba ang Ama? Mula kay Mateo, ang turo sa paglilimos. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong Amang nakakita ng kabutihan ginawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ang patayo sa mga sinagoga at sa mga panukulang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin kayo, pumasok sa isang silid at isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong Amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong Amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang
Huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita mula sa Panginoong Diyos na kataas-taasan, na binaba ng kanyang kabutihang banal na espiritong taglay, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Pinasalamatan niyo ba ang Ama at kayo nakaparito? Nagalak ba kayo sa inyong pagparito? Nakita ba ninyo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niyo? Nararamdaman niyo ba kung paano siya mahalaga sa inyo at kung paano kayo pinahalagahan ng Diyos na totoo? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Dakila siya magpakailanman. Dakila ka, o aking Ama. Ang lahat sa buhay ay ikaw lamang. Wala kang kapantay, magpakailanman. Salita mo'y buhay at makapangyarihan. Hindi nagbabago, walang pagbabago, noon, ngayon at kailanman. O Ama, ikaw ang siyang buhay sa lahat ng dako'y naroroon. Ikaw ang sandigang, batong walang katibagan. Ikaw ang liwanag na siyang tumatanglaw, na kailan may hindi ito mamamatay sa buhay ng taong nilalang. O Ama, iyang ikamong ganap, hindi nagbabago kailanman. May gawang banal at kabutihan, mayroong tawamang sinusundan, mayroong magbibigay diwa, bukas na pangunawa. Ikaw ang siyang patuloy na dapat magharit manguna sa lahat. Kung ikaw ang siyang sa buhay ng tao, tapat na tuwirang mararamdaman, lahat ng araw ay magiging masaya, masigla at may pag-asa. Masigla at may pag-asa. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kapag ika'y puspos ng kabutihan ng Ama, ang isip mo'y wala ng salasalakbat pa. Ang puso mo'y wala ng maraming tinik-tinik pa. Ang bibig mo'y wala ng maraming parabola pa. Ang isip mo'y walang maraming kuro-kuro, kaka pa. Kundi diretso, alam mo, may magagawa ang Diyos sa iyo. Alam kong may saga, may siga. Ano? Baka pwedeng pakipatay yung usok na yan? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Ay, kahit na ako hindi kumain ng isdang inihaw, patayin lang ang usok na yan. Papa, winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagkat
liwanag, anak niya. Siya ang sa'yo'y pag-asa ng buhay mo. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Manalig ka sa araw na ito. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Tanggapin ang kinig mo't panaligan. Tanggapin ang kinig mo't panaligan. Buhay bang Diyos? Masaya bang buhay? Nararamdaman mo ba kung paano masaya ang Diyos sa buhay mo? Kapag gumagawa ka ng mabuti, kapag gumagawa ka ng maganda, kapag pinagaganda mo ang pangit na pananaw ng kapwa mo, kapag pinabubuti mo ang masamang sinasabi ng kapwa mo, sinong naliligyahan? Ang Diyos ba o demonyo? Damhin mo sarili mo. Hingang malalim. Hingang malalim. Hingang malalim. Hingang malalim. Kapag nananalangin ka, anong sabi? Huwag napakarami. Ulit-ulit, ulit-ulit, walang kapatid-patid. Nakatulog ka. Sama namin sumasalang ka sa bayan ng alam mo. Ay, nakatulog pala ako. Abaga na Maria, pagpuno ka ng grasya. Ay, nakatulog pala ako. Ay, Santa Maria na Jesus, wala masalamat tayo. Ay, nagdadasal pala ako. Kung ang ginawa mo ba naman, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ako po'y antok na, patawarin mo ako sa mga kasalanan ko, linisin mo po ang isip at damdamin ko, at ako po'y pangunahan pagharian mo sa maghapong ito, kahit ako po'y nagising na inaantok pa rin ako. Ang sabi mo, Amen! Nang magising ka, ay Diyos ko, ang taas na pala ng araw. Natuwa ang Diyos sa'yo. Kesa naman sa, amin namin sumasalang ito sa nakita mo yung pusa. Walang yakap pusa ka! Mabagi ng Maria, bubuno ang grasa ng Diyos, sumasaya pagkamit ng pala. Nakita mo yung anak mo makulit. Demonyo kang bata. Ayun, lumagpak. Santa Maria, ina ng Diyos, malang makasalanan, yan kami mamatay, amen. Diyos ko, kayo wala yung asawa ko. Walang yaya kang asawa kong iyan. Napakahaba ng hiniling mo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa karin mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Kaya nakita mo lang yung pusa, nagalit ka. Nakita mo yung anak mo magalit, ay makulit, nagalit ka. Wala pa yung asawa mo, nagalit ka. Eh, anong silbi ng sinabi mo? Anong silbi? Nagbigay ka. Sabi mo, alam mo ba, Eka, walang nga yung kapitbahay ko na yan. Nung walang bigas, binigyan ko Eka. Aba ngayon, Eka, hindi man Eka ako binabate. Eh, kung binahati ka't hindi, binigay mo na, huwag mo na siyang patinin. Buhay ba ang Diyos? Kung nakapagpakain ka, natuwa ang Diyos mo. Dahil narinig kayo kanina pala. Ano? Kung nakapagpapusog ka, di bubusugin ka ng Ama. Diyos ko, Eka! Pinahiram ko Eka siya. Tapos Eka nga, hindi man naalala. Pakawalang hiya. Alam mo ba, Eka? Nakabili ka ng ganun. Tapos Eka, ako hindi man pinabalik yung aking mga. Binalik na. O hindi. Kung napahiram mo't naging masaya siya, di maging masaya ka rin. Buhay ba ang Diyos? Tama ba? Ngayon, may pera ka. 10 piso na lang. Umiyak yung anak niya. Lihim mong binigay. Huwag mo nang murahin. Eto na. Bukas makalawa. Baka 100 yan. Kasi, eto na. Huwag mo nang kurutin.
Sa wedding nakakataya ka, anak mo, kinukurot mo. Buhay bang Diyos! Buhay bang Diyos! Napagsabihan mo siya ng lihim. Na walang nakaharinig kundi ang Diyos na malihim. Na gumaganting lihim sa ginawa mong lihim. Eh hindi pa nakurot ang anak mo. Buhay ba ang Diyos? Ang anak pala niya. Ano? Pahingi nga po ka ng mangga. Binigyan ng mangga. Bay, walang nga eka yan. Binigyan ko na nga eka, sinabi pa'y maasin. Eh, pabayaan mo na. Kundi sa marunong magpasalamat at pinitisan pa, binigay mo. Ang mahalaga, bukal sa puso mong binigay mo, ang Diyos Ama ang gaganti sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba ang buhay? Maligaya ba ang buhay? Sapagkat, ano man ang ginagawa mo, nalihim kundi ang among mo ang nakakakita sa iyong nililihim, lihim kang ginagantihan. Sabi nga, nagmumultiply yan. Sapagkat ang binigay mong piso, naging 10 piso. Ang binigay mong 100, naging 1,000. Di ka ba masaya? Eh dahil masama ang loob mo, binigyan mo, wala kang galak, wala kang tuwa, walang balik na maganda. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba ang buhay? Naku po, eka. Eh, ba't ko naman eka gagawin yun? Siya nga eka, kasama ng ugali niya. Eh, pag tiningnan mo yung masama ang ugali at hindi yung mabuti ang ugali, eh, hindi ka nga babait. Sasama ka pa. Ngunit ang masdan mo yung kapwa mong mabubuti na nagpapakabuti upang ikaw din ay magpakabuti at wag mo nang hanapan ng ganti. Buhay bang Diyos? Masaya ka ba? Maligaya ka ba? Hoy, Ineng, halika nga din eh. Halika din eh. Ano yung eka narinig ko? Ang sabi eka ni ano po eka, eh ganito, ganito, ganito. Abay, walang hiya eka, ayan. Inalam mo kung ano sinabi, ngayon magagalit ka. Huwag mo nang alamin ang nakakagalit. Para sa gayo, di ka magalit. Ang alamin mo yung nakakabuti. Hoy, Ineng, ano na ba eka nangyari sa'yo? Naku po, nakatapos na ako ng pag-aaral ko, nainggit ka pala. Ko, talaga ba eka? Mag-aasawa ka lang. Eh, subalit kapag sinabi, nakatapos na po ako, purihin mo, Panginoon, anak, pagpalain ka't nang makatulong ka sa magulang mo. Lihim mong sinabing maganda, lihim na babalik ng Diyos Ama, ang magandang sinabi mo na napabuti kapwa mo, mapapabuti ka rin sa ginagawa mo. Buhay bang Diyos? Masaya ba ang buhay? Maligaya bang buhay? Kaya lamang kapag ang tao'y dalahira, ano ang hinahanap? Yung kasiraan. Kapag ang tao'y chismosa, anong hinahanap? Ang kasiraan. Kapag ang tao'y mabuti, anong hahanapin? Ang ikabubuti at makabubuti ni naman. Kaya't mapapalad kayo na hinahanap nyo ay kabubuti at makabubuti sa kapwa nyo at hindi ang kasiraan, hindi ang makasisira at hindi ang makapagpapahina ng loob. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kung susundin lamang ng tao ang tunay na kalooban ng Panginoon, walang taong magkagalit-galit. Walang taong magkakahiwa-hiwalay. Walang taong magsisira-siraan. Kundi ang nagkakasira, bubuuin. Ang nagkakalayo, paglalapitin. Ang nagkakaunawaan, lalo pang nagmamahalan. Buhay bang Diyos? Masaya bang buhay? Maligaya bang buhay? Sa layo ba naman? At burol-burol ay gurol-gurol ang daraanan mo. At pagkatapos pag-uwi mo'y wala kang pakinabang. Ala, ay anong nangyari sa pagparito mo? Kailangan, nagtiis kang tumungo rito. Nagtiis ka pagkalayo-layo. Pag-uwi mo, ang malayo ka sa Panginoon, napalipot kang ganap. Buhay bang Ama? Kailangan, pumasok ka sa sulok na itong palabundok-bundokin. Parang balabundukin. Pag-uwi mo, ang mataas mong paningin sa sarili mo, ibaba mo na sapagkat ang Diyos Ama ang siyang tinga, lain mo na. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos?
Dakila bang Diyos? Buhay bang Diyos? Dahil anak ka ng Ama. Alam niya, walang alam ka, kaya turuan ka. Naturuan ka ba ng Panginoon mo? Mula bata ka ba, naituro ba sa iyo maganda? Mapalad ka. Kung habang tumatanda ka, lalo mo pang natututunan ng mas maganda at mabuting layunin, adikain, tuntunin ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya nga, nang isilang ka sa mundong ito, walang saplot kahit ano, walang batid kahit na ano pa rin ito. Lahat ng wala sa'yo, di kayang hanapin mo, maging pagkain at pananabit mo. Yaong Ama at magulang mo ang nagsadsad sa'yo, ibinigay lahat ang pagkain nararapat makabusog sa'yo. Kahit mahirap ang magulang na pinagmulan, umusad ang taon, ikaw ay nagmagulang. Di ka naglakad sa daang nakahubad, at di ko balang kalamang iyong tiyan. Nakilala mo ba siya kung paano siya sa'yo ay lumina? Naramdaman mo ba siya sa'yo kung paano siya sa'yo ay nagmahal? Kinikilala mo ba ang matwid niyang salita? Nadarama mo ba ang kanyang pagmamahal? Pinakikilala mo baga ang kanyang mabuti at ang masamay iyong winawaksi. Tandaan mong anak niya, magbabago ang buhay mo. Liligayang puso mo tulad ng amang nasa sayo, pagkat ang wika niya'y walang nasa ko, kundi ang mapaligaya lahat ang anak ko. Kaya't sikapin niyo patuloy madama yaong tuwirang Ama na nag-alay sa inyo ng anumang ngayo'y kalagayan ng buhay niyo. Saksit batid niya ang marapat sa inyo, kaya't patuloy na siya'y hanaping totoo. Landas na matuwid ang siyang tahaking nyo, daan ng katotohanan, wag nang mawalay pa. Pagkus kayo'y araw at gabi sa piling niya ay manahan, mararamdaman nyo buhay siya na tuwihan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandama ay nakarama. Walang nahuli na di mauna. Ang masakit sa inyo huwag gawin sa kapwa nyo. Nekkarameneya hana, nekkarameneya hana, nekkarameneya hana. Buhay bang Diyos? Kailan ka ba huling nagbigay sa kapwa mo? Naisip mo ba? Ano binigay mo? Musad ba ang mga araw walang ibinalik sa iyo? Wala bang kapalit ito? Hindi ka ba nagantihan ng Panginoon mo? Kailan ka ba nagmahal ng kapwa mo? Yung totoong pagmamahal, hindi mo ba naramdaman kung paano yung pagmamahal na yun nagpaligaya sa iyo? Kailan ka ba umasa sa Panginoon mo na may magagawa siya sa buhay mo? Hindi ba nangyari sa iyo yung pag-asa mo?
nilagak ang lahat sa Panginoon mo, na nang nailagak mo'y guminhawa pakiramdam mo, kung nangyari na ito't nagawa mo na sa iyo, at ginawa naman ng Panginoon mo, alalahanin mo, magkaisa talaga kayo. Sapagkat, anak kanya, ama mo siya, Panginoong Diyos, mula noon, ngayon, at magpakailanman. Magalak at matuwa. Kung sa pamumuhay mo ngayon, wala kang ibang inaasahan, kundi siya lamang. At nagagawa na sa iyo ang lahat ng makabubuti, nakabubuti, kahit di mo nasusuri. Isang araw, masusuri mong lahat, siya pala ang kaakibat mo mula noon sa lahat ng pinagdaraanan mo, sa lahat ng pagkatighaw mo, sa lahat ng hirap mo, sa lahat ng binata mo, sa lahat ng tagumpay mo, sa lahat, siya pa rin. Dahil siya lamang, walang ibang Diyos magpakailanman. Buhay bang Diyos? Masaya bang buhay? Maligaya bang buhay? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Para yatang maaga tayo ngayon, ano po? At purihin ng Ama, maraming salamat po sa pagnubay, sa paggabay ng ating Panginoon. Tunay nga po, kung hindi sa ating Diyos na nagbuklod, nagbigay paraan para tayo'y magkaisa-isa, magkatagpo-tagpo, magkasundo-sundo, magkauna-unawaan, magmahalan, paano na kaya kung hindi sa ating Panginoon? Ano po? Ibig sabihin, siya po yung ating sinusundan, siya yung ating dapat sundan, siya yung ating dapat paglingkuran. Siya lamang, walang ibang Diyos, magpakailanman. Dakilang Diyos, buhay na Diyos, tapat na Diyos, totoong Diyos, magpakailanman. Masaya po ba kayo? Maligaya po ba kayo? Kung gayon at masaya at maligaya kayo, nakakain na po ba kayo? Hindi pa po ba kayo kumakain? Kumain na po. Ano po kinain nyo? Mananasalita. Hala! Mananasalita. Sopas daw tsaka kape! Salita ng Diyos. Ang sinasabi ko, kumain na ba kayo? Amen. Ano po kinain nyo ngayon? Salita ng Diyos. Ayun! Si Ana, pokpokin nyo. Sopas at kape daw. Ay, tama naman po siya pala eh. Kasi po pang physical na pagkain na unay sopas at kape. Mali ka, Apo Kunching, hindi mo naman tinukoy. Kumain na ba kayo muli? O nga naman patawad po. Hindi ako natama. Kayo pala. Ako pala mali. Sorry ha. Sorry. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Madali pong humingi ng tawad kung nagkamali ka. Yun ang ibig sabihin. May mga taong, bigat-bigat sa bibigang sabing, sorry. Mataas, matarik. Kala nyo, yung di mensahe yun, ha? Ano? Ano ba naman? Kung nagkamali kay tao ka lang. Ano ba naman kung maghingi ka ng sorry, namatay ka ba? May mga taong kapag nagkamali, hindi ako mahingi ng sorry. Mamatay na ako. Gusto pa'y mamatay kaysa manghingi ng sorry. Paano kaya kung pagkasabi ng mamatay na ako, hindi ako hingi ng sorry, bigla siyang bumagsak. Saan sa tutungo? Napakabigat sa bibig na sabihin sorry. Patawad. Di mo narinig? Hindi ka patatawarin ng Diyos kung di ka marunong patawad. Kala ko, Apo Kunching, tapos na yung mensahe, meron pa pala. Susudlungan natin pagbasa yun, kukulangin ba natin ng pahayag? Tama ba ga? Sorry, napakasarap. Yung marinig mo yung sorry sa kapwa mo, at ikaw din ay manghingi ng sorry. Sorry. Tagalugin mo na, patawad. I'm sorry, my love. If I
broken your heart. Ako'y nagkamali, sa'yo'y nagkasala. Patawarin mo sana ako. Ama, oh Ama, patawarin mo ko. Kung di ko nabatid iyong sinabi ko na mali pala para sa iyo. O aking Ama, patawad sa kamalian ko, sa kahinaan ko, maging kalabisan, ako nawa ay patawarin mo. Sa kapwa ko'y matutong magpatawad ako, at ako rin naman mapatawad nila sa lahat ng aking sala. Ako'y tao, hindi banal, hindi matwid. Kaya kung ako'y nagkamali sa inyo, patawarin niyo ko, kapatid ko. Hindi ba mapakasarap yan? Hindi yung mali ka na, pinipilit mo pa yung tama ka. Hindi yung masama na ginawa mo, pinipilit mo pang mabuti. Kailan naman naging mabuti ang masama? Kailan naman naging tama ang mali? Ang tama ay tama, ang mali ay mali, ang masama ay masama. Ang masama ay di maaaring maging mabuti. Kaya ang taong masama dapat magpakabuti. Tama ba? At maaaring mangyari yon, nagkamali ka, naitama ka, tinama ka, tumupad ka sa tama. Nagkasala ka, nanghingi ka ng tawad, pinatawad ka, mananauli ang sigla mo. Tama ba? Asawa mo nagkamali, nagkasala, patawarin mo. Ikaw ba perpektong tao? Sabi mo, hey, lasanggero ka kasi, sabi ng Panginoon, ikaw rin, kaya ka iniiwan at lasing ka ng lasing ang asawa mo. Nabibigay sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Anong gagawin nyo pag lasing ang asawa nyong lasinggero? Anong gagawin nyo? Pokpokin mo martilyo. Buhay ang Diyos. Huwag. Baka mamatay na. Anong gagawin mo? Buhusan mo tubig, baka magising matauhan. Ano? Bayan na kitang mamatay. Suka ka ng suka dyan. Suka ng suka. Lango ka ng lango. Pag namatay naman, nasawa ko! Ano? Kung di ka ba naman eka, bungangera. Di sana eka, di tayo nag-away. Bungangera pala, di iwanan mo sandali. Pero huwag kang maglango. Pares na may katwiran, ano? Ganyan ang mag-asawang laging may katwiran, nangangatwiran. Ayaw tumanggap ng kamalian sa isa't isa. Lagi silang may dahilan, laging may katwiran, kaya hindi magpanagpo. Laging magkalihis ang kanilang kaisipan. Paano kayo magsasamang maganda? Paano kayo magsasamang mabuti? Paano kayo mapapabuti? Paano kayo liligaya? Kaya magulo. Magulo ang tahanan ninyo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya kung nagpapatawaran, kung nagkakaunawaan, kung nagkakasundo, kung may pag-ibig, masaya, maligaya, pagkaganda-ganda man ang tahanan mo. Kung lagi kayong sigawan, doon na lang ako sa barong-barong. Mas maganda pa, tahimik, walang buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Masaya bang buhay? Pinatatamaan niyo ba kami, Apo Conching? Baywan ko sa iyo. Kung ganun ka ba, hindi siguro nga. Pero kung hindi ka, hindi bakit ka galit? Buhay bang Diyos? Wala naman ang pinatatamaan. Totoo lang sinasabi ko. Kung shoo! Sisibat na sa iyo. Ade, huwag ka masaktan. Gumising ka ng matauhan. At bumangon ka ng magbagong buhay. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Bakit? Kaya ba nangusap para magpatama?
Kaya ba nangusap para magparunggit? Kaya ba nangusap para magpasakit? Kaya ba nangusap para ikaw ay pagalitin? Gumalit, magalit? Hindi. Kaya nangusap para maituwid, para may tama ang baluktot na isip. Buhay ba ang Diyos? Kaya nangusap para makaunawa, makapagsuri, makapagnilay, makapagbulay sa dapat gawin, dapat baguhin. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung naririto ka at tumatanggap ka, maging masaya ka, maging maligaya ka, huwag kang mag-ignit, huwag kang magalit, huwag kang mainis. Walang papasok sa'yo na Kristo't Ama, kundi sino? Tingnan mga katabi mo, baka nakapasok na. Sino? Sino pumasok? Sino? Sino pumasok? Sino? Ayun, tinanggap nyo ba? Naku po. Eh, bahala kayo. Magalit man ba kayo? Pag nakaalis na dito si Apo Kunching, nagingit-kit ka pa rin siya naman, nakatawa at sabi niya, tulog sa sasakyan. Eh ikaw, di na ako dadun-dun. Pinatamaan ako. Aba, di huwag kang dumalo, may mawawala pa. Huwag ganun ha. Huwag ganun. Sapagkat alam mo, ang Diyos ay matuwid. At ang Diyos ay nagtutuwid. Ang Diyos ay nagmamahal. Upang siya'y maging ganap sa buhay ni Numan, ikaw na anak niya, maging ganap kang tumanggap. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba kayo? Tayo na. Taas ang kamay. Habang nakataas ang inyong mga kamay, kahit sa isip nyo lang isuko nyo ang sarili nyo, mangigay ng tawad sa lahat ng inyong kamalian, pagkukulang, pag-aalinlangan sa Panginoon Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, at anuman ang inyong kahilingan habang pinupuri nyo ang Ama. Isipin nyo naririto siya, damhin nyo kasama nyo siya, at nakikinig siya sa parangal at papuri nyo. Wala man kayo sinambit, naririnig niya ang ibig nyong gawin. Narikita niya ang ibig nyong gawin. Nababasa niya ang laman ng isipan nyo. Alam niya kung anong hihilingin mo. Hindi mo pa hinihiling, alam niya na. Kaya ang siya tanggapin mo lang sa oras na ito at kilalanin mo, manahan siya sa'yo, sinisigurado niya. Pagbibigyan ka niya, tiringgin ka niya, tatanggapin ka niya malubos na malubos, lubos na lubos. Unawain ka niya, patatawarin ka niya, babaguhin ka niya, at paliligayahin ka. Alam mo, ang pagbasa, hindi ka pa humihingi, alam na ng Panginoon mo, kaya ang hilingin mo lang sa oras na ito ay magbago kang isip at damdamin. Kung mainitin pa ulo mo, kung magagalitin ka pa, kung inggitero ka pa, inggitero, kung chismosa ka pa, kung ikaw pa ay maraming haka-hakat paratang sa kapwa mo, kung ikaw ay marami pang hinihingi, napakarami mong hinihingi, hindi na natapos-tapos, ang pagbabago'y wala sa'yo, magbago ka muna. At kung patuloy matigas ang loob mo, magulo isip mo, ano man, tandaan mo sa oras na ito, ang Diyos mo'y kasama mo, kapiling mo, umasa ka, may magagawa siya sa iyo. Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto. Tanging alay ay mag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin ka, Ama. Purihin ka, tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Dahil alam mo, hindi ka pa nagsasabi, alam na ng Ama kung anong kailangan mo. Panaligan mo, ito'y nasa iyo at tinanggap mo na. Panaligan mo may paraan siya at kaparaanan para kamtin mo.
Magtiwala ka nga posible magagawa niyang posible sa iyo. Ang mahirap para sa iyo ay magaan at maginhawa niyang maibibigay ito. Ang wala ka, mayroon siya. Ngunit ang mayroon kay wala siya, ang kasalanan. Kaya't anuman ang mayroon kang kamali at kasalanan, isuko mo sa Kanya, upang ang anumang biyaya at pagpapalang nasa Kanya ay makamtan ng tuwiran. Sapagkat ang lahat ng Kanyang mga anak ay ayaw nang nagdurusa, ayaw niyang buong panahon ay mahirapan, masasakitan at malugmok sa pagkahirap ng buhay. Kaya't kung may mahirap, maaaring guminhawa. Kung may magulong buhay, maaaring maging payapa. Kung may nadimlan, maaaring magliwanag. At sa oras na ito, iba't iba kaganapan sa buhay niyo, iba't ibang kapalaran kayo. Subalit isang Diyos Ama ang nakababatid ng lahat ng buhay niyo at kapalaran niyo, kaya't ihingin niyo sa Ama. Ang isang tuntunin niya ay masunod niyo. Ang isang damdamin niya ay maramdaman niyo. At ang kanyang mga layunin na kabutihan ay kamting lahat ninyo. Sapagkat butihin siyang Ama, dakila siya kailanman. Kaya't patuloy siyang panaligan, asahan at parangalan. Minsan pa, purihin, purihin ka Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka Ama. Walang mananahang karamdaman kapag ibig ng Amang makalaya man din at pagalingin. Walang mananahang kahirapan kung ibig ng Amang may pagbabagong buhay na ikaw ay nagsisikap na sa Kanya ay lumapit at mangunyapit. Wala. Kahit ano ang mananahan dito sa daigdig, maging buhay, lahat ng bagay. Ang lahat ay may pagbabago at nababago. Ang di lang nagbabago, ang pag-ibig ng Ama, ang kapangyarihan ng Ama at ang pagka-Diyos niya. Ang lahat ay namamatay at mamamatay, anumang bagay, anuman na nilikha ng Ama. Ngunit siya'y walang kamatayan. Kaya't patuloy mo siyang panaligan, asahan at tanggapin sa iyong buhay, makaaasa ka ang lahat ng maganda at mabuti mapangyayari na sa buhay mo. Kaya't minsan pa, purihin, purihin ka Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka Ama. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung buhay ang Diyos, upo na kayo. May anay ba tayo? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagkat bawat araw ang isang naghihintay. Alam kong di rin hintay ng Ama. Alam kong di sa
Saan ba nalaglag yun? Purihin, purihin, purihin ng Ama. Salamat po sa inyong mga kapatirang Divine Mercy Chapter ng Bagong Baryo sa masipag po ninyong paglilingkod sa ating Panginoon. Congratulations mga Caps, coordinators, mga lagad na naririto po at mga tagasunod, at sa mga dumalo na ating mga kapatiran sa ibang chapter. Purihin, purihin, purihin ng Ama. Kahit po ganito ang naging kalagayan natin, nagpatuloy ang gawain natin. Napakahiwaga po rin. Nakakaiyak po ang kapangyarihan ng Diyos. Nakakaiyak ang kanyang mga ginagawa. Kahit po anong mga pinagdaanan sa lumipas na ilang buwan, subalit tayo, isa man po walang napahamak. Di po ba? Isa man po sa inyong paglilingkod sa pagsisikap at pagsusumakit ninyong maglingkod at patuloy igawad sa kapwa ninyo ang paglilingkod at pagsusumakit na magpatuloy sa gawain. Pinabayaan po ba kayo ng Panginoon? Napabayaan po ba kayo ng ating Ama? Pinabayaan po ba kayo ng ating Panginoon Jesucristo? Napakahiwaga po niya, no? Napakahiwaga po. Nakakaiyak po ang kanyang kapangyarihan. Nakakaiyak po ang kanyang kadakilaan. Nakakaiyak po ang kanyang pagmamahal. Nakakaiyak po at nakakatakot sa kanya'y mawalay. Di po ba? Siya po ang ating sasantigan. Siya ang ating aasahan. Siya na po ang patnubay natin at maasahan kahit kailan. Kaya't siya na ay sapat na para ikay patatagin, patapangin at makalaban ka sa buhay. At kailanman ay hindi ka pababayaan. Pangako po yan ng Panginoon. Hindi niya pababayaan. Ang sa kanya'y nagtitiwalang ganap, nananalig na matapat sa mga pinagdaraanan. Tayong lahat ay hinuhulagpos
tayong lahat ay pinapatnubayan. Tayong lahat ay magtatagumpay. Pagpalain kayo sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayo na baon-baon ninyo ang pagkain, pinakain, pinalasap, pinanamnam sa inyo, at naway mga busog kayo, at ang patnubay ng Espiritu Santo, at ang kapayapaan ng ating Panginoon, at ang pagpapala niyang walang maliw, naway sa inyo ay kamtin. Pagpalain kayo. Tayo na po. Descansing.